Excited na gumising si Mary Jane kinaumagahan dahil iyon na ang araw ng kaarawan ng daddy ni Draven. Good morning everything. Thank you Lord for the new day. For the new life and for the new beginning and most especially for my beauty. Charot. Thanks God and guide me today please. Dahil ngayon ko na makikilala ang pamilya ni Draven. Bigyan mo po ako ng lakas ng loob at kapal ng mukha sa pagharap sa kanila Lord. Napahinga siya ng napakalalim dahil sa mga maaaring maganap ngayong araw sa buhay niya. Mas pressure pa yata siya ngayon kaysa noong nag-dead emo siya sa school. Kaya ko ito. Sigaw ni Mary Jane habang sinasabunutan ang sariling buhok dahil nawiwindang siya sa mga iniisip na mangyayari ngayong araw. Mary Jane napaano ka? Ayos ka lang? Tanong ni Aling Vilma na hinihingal dahil napatakbo siya sa kwarto ni Mary Jane dahil akala niya ay may nangyayaring masama sa anak. Ate, napaano ka? Bakit wagas ka naman kung makasigaw? Para kang nire-rape dyan. Nagtataka naman na wika ni Cora nang maabutan ang kapatid na gulong-gulo ang buhok at sinasabunutan nito na parang nasisiraan ng bait. Okay lang po ako nanay. Ikaw Cora sobra ka naman dyan. Ninenervyos lang ako, kasi nanay kinakabahan talaga ako. Wika ni Mary Jane. Napapailing naman si Cora dahil hindi niya naiintindihan ang sinasabi ng kapatid. Bakit ka naman ninenervyos anak? Nagtatakang tanong ni Aling Vilma. Ganito po kasi iyon nanay. Birthday po ngayon ng daddy ni Draven. At ngayon niya din po ako ipapakilala sa pamilya niya. Kaya kinakabahan po ako nanay. Isipin nyo, makikilala ko na ang sikat na business tycoon ng Antipolo. Ang may-ari ng paaralan na pinasukan ko at ang nagmamay-ari ng pinakasikat na kumpanya sa Pilipinas na walang iba kundi ang Monteverde Empire Corporation. At hindi lang iyon. Ipapakilala pa ako sa kanya bilang girlfriend ng panganay niyang anak. Oh my God nanay! Kaya ko bang humarap sa pamilya na kilalang kilala at isa sa pinakamayaman dito sa atin? Kinakabahan ako nanay. Halos naiiyak ng saad ni Mary Jane. Talaga ate. Ang swerte mo naman ate. May kapatid pa ba iyon? Baka pwede mo akong ipakilala ate. Saad naman ni Cora na kinikilig. Hindi naman nagustuhan ni Aling Vilma ang sinabi ni Cora. Kaya nakatikim ito ng kurot sa tagiliran. Ang katarayan mo Cora. Magtapos ka muna ng pag-aaral bago ka lamandi. Inis na saad ni Aling Vilma. Nanay naman. Ang sakit kaya. Iyon naman kung makakalusot lang. Nakabusangot na saad ni Cora. Buti nga. Sabay dila sa kapatid ni Mary Jane sabay tawa. Isa ka pa dyan. Inis na saad ni Cora saka umupo sa upuan na nasa gilid at nanahimik. Anak. Maging totoo ka lang pagdating doon. Huwag mong piliting maging sosyal kagaya ng mga taong pupunta doon. Ipakita mo kung sino ka at kung ano ka. Huwag namang garapal anak ha. Maging pino din ang kilos mo kahit konti para igalang ka. Huwag mong piliting baguhin ang sarili mo para lang magustuhan ka. Pwera na lang kung gusto mo rin at masaya ka. Pero kung nahihirapan kang baguhin ang sarili mo para sa kanila at hindi ka masaya. Hindi kailangan anak, kung ayaw nila sa iyo di huwag. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa mga taong ayaw sa iyo. Tandaan mo iyan. Payo ni Aling Vilma sa anak. Alam kasi nito na hindi basta-basta ang napasok na sitwasyon ni Mary Jane. Salamat po nanay. Tatandaan ko po iyan. Sagot naman ni Mary Jane. Di ba sabi ko sa iyo noon ate? Para kang yung prinsesa sa fairy tale. Hindi ako nagkamali di ba? Sana all nakahanap ng prinsipe. Tila naiinggit na saad ni Cora. Cora, darating din ang panahon na makikilala mo rin ang nakatadhanang prinsipe para sa iyo. Ngayon pag-aaral muna ang atupagin mo ha. Saad naman ni Mary Jane. Ano pa nga ba? Mahal na prinsipe nandito lamang ako naghihintay para sa'yo mahal ko. Saad ni Cora na akala mo ay nagtatanghal sa entablado. Isang batok naman mula kay Mary Jane ang nagpabalik sa katinoan ni Cora. Aray naman ate,
Ikaw masyado kang mapanakit. Saad ni Cora na hinihimas ang binetukan ni Mary Jane. Kasi para kang siraulo dyan. Sabay tawang saad ni Mary Jane. Ano nga pala ang isusuot mo anak mamaya? Tanong naman ni Aling Vilma. Oo nga pala nanay. Ito o tingnan mo. Excited na kinuha ni Mary Jane ang gown na isusuot upang ipakita sa nanay at kapatid niya. Binuksan niya ang kahon at inilabas mula dito ang isang napakagandang gown. Wow, ate, para kang isang prinsesa dyan kapag isinuot mo. Ang ganda, humahangang saad ni Cora na namimilog pa ang mga mata. Oo nga anak, tiyak lalo kang gaganda kapag isinuot mo iyan. Napakaswerte mo talaga Mary Jane. Ngayon pa lamang ay masaya na ako para sa iyo anak. Naiyak na saad no Aling Vilma. Salamat po nanay. Sana nga po ay maging maayos ang lahat mamaya. Nababahalang saad ni Mary Jane. Anak, huwag ka nang mag-isip muna ng mga negatibo pwede ba? Ang isipin mo iyong mga magagandang mangyayari. Isipin mo iyong magugustuhan kanila na magiging maganda ang pakikitungo nila sa iyo. Iyong mga ganoon Mary Jane. Dahil kung uunahan mo ang isip mo ng mga negatibo at takot ay baka nga hindi maganda nagmangyayari doon mamaya. Wika ni Aling Vilma, nakikita niya kasi ang takot sa mga mata ni Mary Jane. Kaya mo iyan ate, ikaw pa ba? Si Kuya Draven nga ay napagbago mo at napaibig mo pa. Hulihin mo lang ang kiliti nila para madali mo na silang mapakisamahan. Be yourself. Be true to yourself. At huwag ka ding maging insecure ate. Dahil alam ko na maraming a-attend dyan na mga mayayaman na mga dalaga na sanay sa sosyalan at mga eleganteng-elegante kung kumilos. Di ba katulad noong sa mga pelikula iyong mga mayayaman na titingnan ka mula ulo hanggang sa paa o kaya mula paa hanggang ulo ganoon. Iyong parang sinusukat ang buo mong pagkatao. Iyon. Dapat handa ka doon ate. Saad ni Cora. Tinakat mo pa ang ate mo Cora. Pinalakas ko nga ang loob tapos sasabihan mo pa ng mga ganyan-ganyan. Galit na wika ni Alang Vilma. Nanay ganoon po kasi talaga kapag mga mayayaman. May class ang dating. Iyong para bang kapag tiningnan ka niya parang kayang-kaya nilang bilhin ang pagkatao mo ganoon. Kaya ate, kapag may tumitig sa iyo sa mata huwag kang tatangguha. Kailangan labanan mo ang titig niya. Ipakita mo sa kanya na hindi ka basta-basta. Yung makita nila na hindi ka takot kahit gaano pa sila kay Aman. Makikita mo ate sila ang sasuko ng titig sa iyo kapag nakita nila na matigas ka at hindi ka basta-basta titiklap sa kanila. Huwag kang magpapasindak sa kanila ate. Dagdag pa ni Cora. May point ka Cora. Ngayon ka lang tumama sa mga pinagsasabi mo. Kahit titigan nila ako hindi ako padadaig sa titig nila. Aba, tao rin lang naman sila diba? Saad ni Mary Jane habang tumetawa at sabay apir kay Cora. Nagtatawanan ang magkapatid dahil sa wakas nagkasundo rin sa mga pinagsasabi. Napapailing na lamang ang kanilang nanay dahil alam nitong magkasundo na naman ang dalawa sa kalokohan. Kaya nanahimik na lamang ito. Hey tito, happy birthday malanding saad ni Sofia kay Don Darius. Daddy ni Draven. Oh hi Sophia, you're here but it's too early my dear. Nag-aayos pa kami for the party tonight. Nakangiting saad ng Don saka hinalikan si Sofia sa pisngi. I know tito, but I only came here to invite Draven to be my date tonight. Malambing ngunit malanding wika ni Sofia. Narinig naman ito ni Sofia na saktong lumalakad palapit sa kanila. I am sorry Sofia. But I already have a date and she is my girlfriend. So don't assume that I will agree to what you want. There are many others out there that you can ask out for a date. Inis na saad ni Draven at saka tumalikod dahil halos ayaw niyang makita ang pagmumukha ni Sofia. Tito, your son is too mean. Bakit siya ganyan? Saka kailan pa siya nagka-girlfriend? I am sure pinaglalaroan lang naman niya iyong girl. No ang Draven pagdating sa mga babae. Marting saad ni Sofia at kunwari ay naiiyak. Nagkunwari din siya na hindi niya alam kung sino ang girlfriend ni Draven.
Mahal na mahal niya si Draven kaya kailangan niya pang magsip-sip ng mabuti sa parents nito. Mas aayon kasi sa plano kapag maging boto sa kanya ang parents ni Draven. I am sorry Sofia. Hayaan mo kakausapin ko si Draven. Excuse me. Saad naman ng dun sa kanilapitan si Draven na abala sa pagmando sa mga tao na nag-aayos ng mga ilaw na gagamitin para sa party mamayang gabi. Draven, can I talk to you? Tawag ng dun sa anak. Yes dad, ano iyon? Wika ni Draven. Anak, bakit mo naman binastos si Sofia? Wala naman siyang ginawang masama. Saad ng dun. Dad, pilit niya kasing isinisiksik ang sarili niya sa akin. Kaibigan lang ang turing ko sa kanya at hindi nalalagpas pa doon. Lalo na ngayon na may girlfriend na ako at nagbago na ako. I've changed dad. I am more serious in life now with my girlfriend. Seryosong saad ni Draven. Really? You mean may ipapakilala ka na sa amin ng mommy mo? Is this a serious relationship? Hindi makapaniwalang saad ng don. Nakangiti ito at tila BW excited na makilala ang girlfriend ng anak. Yes dad, actually I will introduce her to all of you tonight. So I don't want Sofia to ruin this perfect day for me dad. Nakangiting saad ni Draven na kitang-kita ang kasiyahan at excitement sa mga mata nito na ikinatuwa naman ng kanyang ama. I am happy for you son. Sinserong saad nito at saka niyakap ang anak at tinapik sa balikat. You did a great job. Dagdag pa nito at saka lumakad paalis dahil may dumating na truck dala ang mga bulaklak at mga balons na kakailanganin sa pag-design sa paligid ng pagdadausan ng party. Hi Sofia, I am glad you're here. Masayang bati naman ni Doña Catalina at saka nagbeso sa dalaga. Oh yes tita, I just want to help for the preparation for Tito's party. Kunwaring malambing na saad ni Sofia. You're so nice naman Sofia. But you don't need to help anymore dear. Because we have hired people to do all the things that need to be done for the party to be successful. Saad naman ni Doña Catalina. It's okay tita, manonood na lamang po ako. Saad naman ni Sofia. Alam mo tita, the truth is that I would like to invite Draven to be my date tonight. Malambing na saad pa ni Sofia. Ganoon. Hindi kasi pwede na ako ang mag-decide Sofia. Ayokong pangunahan ang aking anak. Bakit hindi mo siya tanungin? Malay mo pumayag. Sagot naman ng Donya. Ayaw niya po kasi tita. Hindi na lang po siguro ako a-attend ng party dahil wala naman po kasi akong date. Kunwaring malungkot na saad ni Sofia. Pero ang totoo ay gusto lang niya magpaawa sa mommy ni Draven para pilitin nito si Draven na pumayag itong maging date niya. Baka may reason siya Sofia. Wait, kausapin ko siya ha. Don't worry, sabihan ko siya na ikaw na lang ang date niya, okay? Thank you so much tita, natutuwang wika ni Sofia at niyakap si Doña Catalina at saka ngumiti na pang kontrabida. Makukuha kita Draven. Pangako. Saad nito sa isip saka ngumiti. Okay, wait for me here. Kausapin ko lamang si Draven. Wika ng Donya saka tinalikuran na si Sofia at hinanap si Draven. Nakita niya naman ito sa may pole at tumutulong sa mga tauhan sa paglalagay ng mga ilaw. Draven, anak, pwede ba kitang makausap sandali? Saad ng Donya nang makalapit kay Draven. Yes ma'am, about what? Nakangiting wika ni Draven. About Sofia, she wants you to be her date tonight. Wika ng Donya. I am sorry ma'am, but I am not available to be her date. Nakangiting saad ni Draven sa mommy niya. But why? She's a nice girl. Nagtatakang tanong ng Donya. Because I am taken. Pilyong wika ni Draven. Totoo ba yan anak? Hindi makapaniwalang saad ng Donya. Yes ma'am, I have a girlfriend and she will be my date tonight. Nakangiting wika ni Draven. Seriously my son, I am so happy for you anak. Sa wakas may tinawag ka ring girlfriend. Kasi dati ang tawag mo lang sa kanila is chicks. Ang mga chicks mo ganoon. Pero ngayon it's a girlfriend. Sana nga anak ay nakita mo na ang babaeng para sa iyo. Ano man siya,
Sino man siya o saan man siya galing basta nakikita kong masaya ka susuportahan kita anak. Dahil tanging kaligayahan mo lamang ang tanging hangad namin ng daddy mo. Hindi lang sa iyo kundi para sa inyong mga magkakapatid. Naiiyak na saad ng Donya. Niyakap na lamang ito ni Dravem dahil alam niya na nagiging emotional na naman ang kanyang mommy. Alam ko naman iyon mom. Kaya nga mahal na mahal kita. Kasi you're the best mom in the whole world. Nakangiting saad ni Draven. Thank you anak. I want you to be happy and I am so excited na makilala siya. Masayang saad ng Donya. Thanks mom. Pero isa lang po ang maipapangako ko sa inyo. Magugustuhan niyo siya dahil tulad mo rin siya na may mabuting kalooban mom. At higit sa lahat katulad mo siya na napakaganda. Wika ni Draven. Ganon. Aba mas naging excited akong makilala siya kung kasing ganda ko siya. Sabay nagtawanan ang mag-ina. Natano naman ni Sofia ang tawanan ng dalawa parang nakaramdam siya ng kakaiba kaya medyo uminit ang ulo niya. Parang wala yata siyang kakampi sa pamilya ni Draven. Kaya parang uusok na ang tainga ni Sofia sa galit. At ang kanyang mga mata ay kulang na lang ay umapoy sa sobrang galit ng titig sa mag-ina. Mom, how about Sofia? Gusto mo pa ba siyang maging date ko mamaya? Tanong ni Draven. Hindi na anak, don't mind her. Sabay tawang wika nito kaya tuloy ang tawanan ng mag-ina. Mas umusok ang tainga ni Sofia nang marinig ang huling usapan ng mag-ina na tungkol sa kanya. Humanda kayo sa akin. Galit na saad ni Sofia at nagdadabog na sumakay sa kotse niya at mabilis itong pinaandar paalis sa mansyon ng mga Monteverde. Matapos makapananghalian ay nagpaalam si Draven sa kanyang mga magulang upang puntahan si Mary Jane. Mom, Dad, I am going to see Mary Jane to make sure she can attend the party tonight. Palem ni Draven. Oh, sure son. I hope she can come because we are excited to meet her. Nakangiti namang sagot ng kanyang ama. Ingat anak, pahabol ng mommy ni Draven. Thanks mom, sagot naman ni Draven habang lumalakad na paalis. Kuya, where are you going? Tanong ni Harvey, pangatlong kapatid ni Draven. Si Harvey ay halos kasing edad lamang ni Cora. Gwapo din itong katulad ni Draven. Campus crush kung baga. Sa tuwing papasok ito sa paaralan ay nagsisigawan ang lahat ng mga kababaihan. Pati mga bakla ay pinagkakaguluhan si Harvey. Lalo kasing nagpadagdag sa apil nito ang dalawang dimples sa pisngi. Nakakahawig ito ni Aga Mulak ng kabataan ni Aga. Kaya halos mahimatay ang mga kadalagahan at pati mga kabaklaan na nakakasalubong ng binata. Harvey, pupuntahan ko lamang ang girlfriend ko. Gusto mo bang sumama? Pag-aya ni Draven sa kapatid. Sure kuya. There is nothing I can do here. I am bored. Maybe it's better if I just go with you. Natuwa namang wika nito. Kada rating lamang nito kahapon galing Amerika. Doon kasi ito nag-aaral at graduating ito sa senior high school. Birthday naman ng kanyang daddy kaya napakiusapan itong umuwi muna ng mga magulang. Okay, let's go. Saad naman ni Draven. Sabay nang lumakad ang dalawa at sumakay sa kotse ni Draven. Masaya naman si Draven na nagmamaneho dahil excited na siyang makita ulit si Mary Jane. Kahit na nga magkasama lamang sila kahapon. Kuya, is it true that you have changed? Are you no longer a womanizer? Inosenteng tanong nito. Nagulat naman si Draven sa tanong ng kapatid. Hindi niya alam kung saan ito nakapulot ng chismis gayong kada rating lamang nito. Aba, Marites ka na rin. Natatawang saad ni Draven. What is Marites kuya? Tila naguguluhang tanong nito. Natawa si Draven sa kainosentehan ng kapatid sa mga bagong term na lumalaganap ngayon sa Pilipinas. Marites is chismosa. You know naman siguro kung ano ang chismoso at chismosa Harvey. Nailang at natatawang saad ni Draven habang nakatutok sa kalsada ang mga mata. Teka si Cora iyon. Saad ni Draven nang makilala ang naglalakad sa gilid ng kalsada. Binusenehan nito si Cora at saka ibinaba ang bintana at itinigil ang kotse. Hey,
Cora, saan ka pupunta? Hi Kuya Draven. Pauwi na po ako, may pinuntahan lang po Katie ako. Sagot naman ni Cora at napatingin siya sa lalaking nasa likuran ni Draven. Hindi malaman ni Cora kung matutamba lamang siya o mauupos na parang kandila sa kinatatayuan. Hindi niya malaman kung naiengkanto ba siya dahil nakakakita siya ng napakagwapong engkanto na kasalukuyang nakatitig sa kanya. Cora, Cora, tawag ni Draven kay Cora ngunit parang wala itong narinig. Kaya malakas niyang pinatunog ang busina ng kotse. Ay engkanto, nagulat na saad ni Cora na napatalon pa. Tawang-tawa naman si Harvey dahil sa pagkagulat ni Cora. Cora, naririnig mo na ba ako? Tanong ni Draven. Bakit po? Natatarantang sagot ni Cora. Sabi ko sumakay ka na ako dahil papunta din naman kami sa inyo. Sakay na sa likod. Tumabi ka na dyan sa kapatid ko. Siya nga pala Cora, si Harvey, kapatid ko. Harvey, meet Cora, my girlfriend's sister. Hi, nice to meet you Cora. You are so beautiful. Tila humahangang saad ni Harvey at saka inilahad ang kamay upang makipag-shake hands kay Cora. Tila humanga ito kay Cora dahil sa simpleng ganda ni Cora na medyo may hawig kay Catherine Bernardo. Kaya hindi din maialis ni Harvey ang mga mata sa mukha ng dalaga. Nice to meet you too. Nahihiyang sagot naman ni Cora na nagkakandautal sa pagsasalita. Nahihiya man ay inabot niya pa rin ang mga kamay ni Cora. Humanga si Cora sa mga kamay ni Harvey dahil napakalambot nito at mamula-mula ang kulay. Kung sa bagay ang puti-puti naman kasi ni Harvey na tila ba hindi naaarawan at natural na namumula ang mga pisngi nito. At ang kulay roses na mga lips ay tila tumatagos sa kaibuturan ng kanyang puso. Matagal na magkadaupang palad ang dalawa at tila ba kapwa hindi pa maipikit ang mga mata sa pagtitig sa bawat. Natatawa naman si Drazen sa dalawa. Nako, mukhang may napana na naman si Cup Idol. Saad ni Draven na natatawa habang pailing-iling sa dalawa. Sa bagay hindi naman siya tutol kay Cor. Mabait din ito at mabuting tao katulad ni Mary Jane. Kaya kung siya ang tatanungin ay si Cora na ang pipiliin niya para sa kapatid. Hinayaan niya na lamang ang dalawa na magtitigan sa loob dahil malapit na sila sa bahay nila Mary Jane. Wika ni Draven sa dalawa nang may tigil niya na ang kotse. Andito na tayo, saad ni Draven. Tila natauhan naman ang dalawa at nagbawi na ng tingin sa bawat isa. At natatarantang bumaba si Cora ng kotse at tuloy-tuloy na pumasok ng bahay. Anong nangyari kay Cora, Draven? Bakit parang wala sa sarili? Nag-aalalang tanong ni Mary Jane. Nakita ko kasi siyang naglalakad so sinakay ko at nakilala niya ang kapatid ko. Ayan, tingnan mo rin ang nangyayari sa kapatid ko. Natatawang sagot naman ni Draven at saka itinuro ang kapatid na nasa kotse pa rin at tulala. Kapatid mo yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Mary Jane. Oo, bakit? Nagtataka namang tanong ni Draven. Bakit ang gwapo? Namamanghang tanong ni Mary Jane. Aray ko naman Mary Jane. Bakit ang tanong mo parang sinasabi mong pangit ako? Sagot naman ni Draven na tila nasaktan sa tanong ni Mary Jane. Napansin naman ni Mary Jane na parang nagtampo ang boyfriend. Hindi, what I mean is ang gwapo rin niya katulad mo. Nakangiting sagot ni Mary Jane. Sabay yakap kay Draven para bumawi. Lilinawin mo dahil nasasaktan ako. Mabuti na lamang at mabisang gamot ang yakap mo sa sakit. Sagot naman ni Draven ng ngiting-ngiti dahil sa yakap ni Mary Jane. Bigla namang itinulak ni Mary Jane si Draven nang makahalata na niloloko lamang siya ng boyfriend. Oh, bakit? Nagugulat na tanong ni Draven nang itulak siya ni Mary Jane. Bakit? Bakit talaga naman niloloko mo lang ako? Gusto mo lang makachancing? Nakangiting saad ni Mary Jane. Natawa na lamang si Draven at muling niyakap si Mary Jane. Tayo na nga, pasok na tayo. Ang dami nang nanonood. Tawagin mo na ang kapatid mo. Wika ni Mary Jane nang mahalata na marami na namang kapitbahay ang nakikimarites sa lambingan nilang dalawa.
Nilaibat naman ni Draven ang mga mata at napatango siya nang makita nga ang mga Marites na parang nanonood ng pelikula. Oo nga, sagot naman ni Draven sabay tawa. Harvey, come here, I will introduce you to Tita Vilma, Mary Jane mother. Bumaba naman si Harvey sa kotse at sumunod kina Dravon papasok. Harvey, meet my girlfriend, Mary Jane. Mary Jane, this is Harvey, my brother. Pakilala ni Draven. Hello Ate Mary Jane. It's nice to meet you po. You are so beautiful, humahangang saad ni Harvey. Hello Harvey, nice to meet you too. You are too handsome. Welcome to our home. Saad naman ni Mary Jane na nakangiti. Ngayon alam niya na kung bakit parang naengkanto ang kapatid niya na hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalabas ng kwarto. Harvey, meet Mary Jane mother. Tita Vilma. Tita, this is my brother Harvestway. Pakilala naman ni Dravon kay Aling Vilma. Hello po tita, nice to meet you po. You are also beautiful po like your daughters. Saad naman ni Harvey at nakipag-shake hands kay Aling Vilma. Hello din Iho. Nako, napakagwapong bata naman ito. Natutuwa namang saad ni Aling Vilma. Like your daughters ha. Pag-ulit ni Mary Jane sa sinabi ni Harvey na nakangiti at tila may iniisip. I smell fishy. Dagdag pa nito. Nahal ata naman ni Draven ang iniisip ni Mary Jane kaya nilapitan niya ito. Mukhang alam ko ang iniisip mo Mary Jane. Nahal ata ko din iyan kanina sa dalawa. Alam ko na. Saad ni Draven na tila ba may naisip na kalokohan. Anong naisip mo? Tanong ni Mary Jane. Tara sa mall. Biglang aya naman ni Draven. Bakit? Nagtataka namang tanong ni Mary Jane. Basti, iwanan na muna natin si Harvey dito. Mabilis lang naman tayo, wika ni Draven. Bakit nga pangungulit ni Mary Jane na nakangiti? Basta, magpalem muna tayo, sagot naman ni Draven. Napapaisip naman si Mary Jane kung ano ang binabalak ni Draven. Sumunod na lamang siya at hindi na nagtanong dahil nakapagpalem na si Draven sa nanay niya at kay Harvey. At nagulat siya kasi okay lang kay Harvey na maiwan muna siya sa bahay. I smell fishy talaga. Saad na lamang ni Mary Jane at hinayla na siya paalis ni Draven. Mabilis na pinatakbo ni Draven ang kotse papuntang mall. Nakarating sila kaagad sa mall at hinawakan niya ang kamay ni Mary Jane at nagmamadaling lumakad papunta sa women's section. Kung saan may mga gown na tinda. Ano ba kasing gagawin natin dito Draven? May damit na ako. Nagtatakang tanong ni Mary Jane. Hindi niya malaman kung ano ba ang binabalak ni Draven dahil hindi naman siya nito sinasagot. Kanina pa kahit tanong siya ng tanong. Ibibili natin si Cora ng gown at isasama natin siya mamayang gabi sa party. At siya ang date ni Harvey. Saad ni Draven at halatang super excited siya para sa kapatid. Hay nako, sabi na nga ba, mag-aalakupido ka, natatawang wika ni Mary Jane. Huwag ka nang kokontra Mary Jane. Natutuwa kasi ako sa kanilang dalawa at aminin mo ikaw rin. Nahahalata mo rin na parang may something agad sa kanila. Bagay sila diba? Tumetawang saad ni Draven. Sus, bata pa si Cora ano? Hindi ayoko. Hindi ako papayag, inis na sagot ni Mary Jane. Mary Jane naman. Mamayang gabi lang naman. Nabob-oring kasi si Harvey, kasi wala pa siyang kaibigan dito sa Pilipinas. Kasi kauuwi niya lang kahapon galing States. Doon kasi siya lumaki at doon siya nag-aaral kaya wala pa siyang kilala dito. Kaya gusto ko lang siyang malibang at mukhang si Cora ang makakagawa noon. Sige na Mary Jane, pumayag ka na please. Nakikiusap na saad ni Draven. Sige na nga. Pasalamat ka, mahal kita. Mamayang gabi lang, sagot naman ni Mary Jane na tila napipilitan lang. Yes, thank you babe. Ang lakas ko talaga sa'yo. Promise mamayang gabi lang. Kawawa naman kasi si Harvey. Baka may boring siya mamaya. Tuwang-tuwang saad ni Draven at niyakap pa si Mary Jane sa sobrang saya. Oo na, kung hindi lang kay Harvey. Natatawa namang saad ni Mary Jane.
Tara, pilian na natin si Cora ng isusuot aya ni Draven kay Mary Jane at saka namili sila ng magandang simple gown ito Draven. I am sure fit ito kay Cora. Wika ni Mary Jane nang makita ang light pink na simpleng gown na may mga silver beads na nagdagdag ng ganda sa gown. Bagay lamang kay Cora dahil teenager pa naman ito. Okay, maganda nga. Sige miss, kunin na namin iyan. Saad ni Draven sa sales lady na nag-assist sa kanila. Okay sir, sa counter na lang po. Magiliw naman na saad ng sales lady. Sumunod naman sina Draven at binayaran ang gown. Tara Mary Jane, daanan na muna natin iyong magsayos sa inyo. Yung personal makeup artist ni Mommy. Isama na natin sa bahay ninyo para doon na kayo ayusan. Wika ni Draven habang naglalakad papunta sa kotse. Okay, maikling sagot ni Mary Jane. Para kasing nagsisimula na siyang kabahan para mamayang gabi. Hindi naman kaagad napansin ni Draven ang kaba ni Mary Jane dahil natatakpan si Mary Jane ng dala ni Draven na malaking kahon na nilalagyan ng gown para kay Cora. Kaya diretso lamang ito sa paglakad hanggang makarating sa kotse. Agad niyang ipinasok sa backseat ang gown saka binuksan ang pinto sa unahan upang makapasok si Mary Jane. Saka siya sumakay at nagsimulang magmaneho. Dinaanan nila ang makeup artist saka sila dumiretso na pauwi. Mabilis naman silang nakarating sa bahay ni na Mary Jane. Nanay, andito na po kami. Saad ni Mary Jane pagkarating sa bahay. Andyan na pala kayo. Ano iyang dala mo Iho? Tanong ni Aleg Vilma nang mapansin ang dala ni Draven. Damit po iyan ni Cora nanay. Isasama po kasi namin siya mamaya para naman po may makajamang itong si Harvey. Sagot naman ni Mary Jane. Ay ganoon ba? Abay, puntahan mo na muna sa kwarto niya at hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalabas. Wika ni Ellen Vilma. Sige po nanay. Draven, ikaw muna bahala dito, kakausapin ko lang si Cora at sasabihin ko na rin na kasama siya mamaya. Saad ni Mary Jane. Babe, uuwi muna kami ni Harvey. Kasi mag-aasikaso na rin kami. Iiwan na namin ang makeup artist dito. Sasanduan ko na lang kayo mamayang 7 p.m. Palem ni Draven. Okay, see you later. Ingat sa pag-drive Draven. Bye Harvey. Sagot naman ni Mary Jane. Pagkaalis ng magkapatid ay pumasok na sa kwarto si Mary Jane upang kausapin si Cora. Kumatok siya pero bukas naman pala ang pinto kaya pumasok na siya. Nakatulog na pala si Cora kaya hindi na ito nakababa. Ay nako, akala ko pa naman ay nag-emote. Iyon pala ay tulog na. Natatawang saad ni Mary Jane. Ginaising niya si Cora at niyugyog ang balikat upang magising. Nagtagumpay naman siyang gisingin ang kapatid. Ano ba ate? Natutulog ang tao. Inis na saad nito. Aba, ay akala namin kaya hindi ka lumalabas ay nahihiya ka kay Harvey. Iyon naman pala ay tulog ka na. Natatawang wika ni Mary Jane. Oo nga ate, nahiya nga ako kay Harvey. Kaya nga ako nagkulong dito. Kaso ang tagal namang umalis, nakatulog tuloy ako sa kahihintay ng pag-alis nila. Wala na ba sila ate ha? Unalis na ba sila? Wika ni Cora. Oo, wala na. Ikaw ha? In love ka doon ano? Saad ni Mary Jane. Kasi naman. Wika ni Cora. Anong na love at first sight ka ano? Tanong ni Mary Jane na nagpipigil tumawa. Ang gwapo kasi ate. Kaso Inglesero. Nakabusangot na saad ni Cora. Kaya natawa si Mary Jane dahil sa itsura ni Cora na hindi na maintindihan. Huwag kang mag-alala dahil may chance ka na makasama ulit siya. Nakangiting saad ni Mary Jane. Bakit ate? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan namang sagot ni Cora. Dahil isasama kita mamaya sa party at ikaw lang naman ang kadate ni Harvey Monteverde mamayang gabi. Wika ni Mary Jane habang todo ngiti at excited. Talaga, hindi makapaniwalang sagot naman ni Cora. Oo nga. Kaya bumangon ka na dyan at maligo ka na dahil nandyan na ang mag-aayos sa atin. Bangon dali. Wika ni Mary Jane at tinulungan na si Cora na bumangon. Kaso ate, wala naman akong isusuot.
Tila nawala ng pag-asa si Cora nang mapag-isip-isip niya na wala nga pala siyang isusuot para sa party. Alam niya kasing hindi basta-basta party iyon dahil iyon ay party ng mga mayayaman. Don't worry Cora, may damit ka na. Kaya maligo ka na kasi po 5 PM na. 7 PM magsisimula ang party. Kaya go, ligo at susunod ako pagkatapos mo. Wika ni Mary Jane. Mabilis namang naligo si Cora kaya siya na ang unang inayusan ng makeup artist. Naligo naman si Mary Jane habang inaayusan si Cora. Matapos maayusan si Cora ay nakita niya ang kanyang isusuot. Wow, ang ganda, pangmayaman. Humahangang wika ni Cora. Oo nga anak, sigurado ako na bagay iyan sa iyo. Halika at tutulungan kitang magbihis. Wika ni Aling Vilma ne excited din na makitang suot ng anak ang napakagandang gown. Lumitaw ang ganda ni Cora at nagmukhang dalagang-dalaga ito sa suot na gown. Matangkad naman kasi si Cora na hindi mo akalaing 17 years old lang. Humapit sa katawan nito ang mermaid cut na gown kaya napakaganda niyang tingnan. Napangga nga si Aling Vilma at halos maluha-luha pa habang tinitingnan kung gaano kaganda ang kanyang anak. Ang ganda mo anak, dalagang-dalaga ka na pala. Ngayon ko lang napansin humahangang saad ni Aling Vilma. Sakto namang lumabas si Mary Jane. Aba, ang ganda mo rin pala sis. Buti na lang nagmana ka sa akin. Tumitawang saad ni Mary Jane sabay appear kay Cora. Si Mary Jane naman ang sunod na inayusan ng makeup artist. Hindi mo na kailangan ng makapal na makeup dahil natural ang ganda mo Mary Jane. Mas lilito ang ganda mo kapag light lang. Wika ng makeup artist. Mabilis nga lang na naayusan si Mary Jane at hangang-hanga ang makeup artist sa ganda ni Mary Jane. Ang ganda mo talaga, saad pa nito, salamat. Nakangiti namang sagot ni Mary Jane. Halos wala na siyang pinag-iba kay Katrina Gray. Ang kinaibahan lang ay hindi siya masyadong maputi na katulad ni Katrina. Ang ganda mo talaga Mary Jane. Humahangang saad naman ni Aling Vilma. Halika tulungan din kita magbihis ng gown mo saad pa nito. Pinagtulungan ni Aling Vilma at makeup artist ang pagbihis kay Mary Jane. Fitted gown din kasi ang isusuot nito at masisira ang makeup kapag hindi siya natulungang magbihis. Didikit kasi sa mukha ni Mary Jane ang tela ng gown. Nang maisuot ay nagmukhang beauty queen si Mary Jane dahil sa tangkad nito. Isang gray na gown na puno ng beads na siyang nagbibigay ng ganda dito. Fitted iyon at may mahabang slit sa gilid hanggang sa hita ni Mary Jane. Backless din iyon kaya kitang-kita ang makinis na likod ni Mary Jane. Nang maisuot ng maayos ay walang nasabi ang makeup artist at si Aling Vilma sa kagandahan ni Mary Jane. Wow! Halos sabay na saad ng dalawa nang mapagmasdan ang kagandahan ni Mary Jane. Oh, kalma ako lang ito. Pabirong saad ni Mary Jane. Sabay tawa dahil parehong nakangga nga ang dalawa. Saktong dumating naman si Draven kasama ulit si Harvey. Dire-diretsyong pumasok ang dalawa dahil nakabukas naman ang pinto. Pagkapasok ay tila na estatwa sa pagkakatayo ang dalawa nang makita si Mary Jane at si Cora na nakatayo paarap sa kanila. Oh my God! Halos sabay na saad ng magkapatid na hangang-hanga sa kagandahan ng magkapatid na Mary Jane at Cora. Tumawa na lamang ng sabay ang magkapatid dahil sa itsura nila Draven at Harvey na akala mo ay naengkanto dahil hindi na nakakilos at nakangga nga na lamang. Ehem. Sabay na saad nila Mary Jane at Cora nang tumetawa dahil sa itsura ng magkapatid na Draven at Harvey. Tila natauhan naman ang dalawa at saka nagmamadaling nilapitan sina Mary Jane. Dahil sa pagmamadali ay muntikan pang madapa si Draven dahil nabunggo nito ang maliit na bangko na nasa daanan. Nakatutok kasi sa mukha ni Mary Jane ang kanyang tingin. Kaya nagtawanan na lamang ang lahat dahil kay Draven. Si Harvey naman ay nahihiya pang lumapit kay Cora kaya kailangan pa itong ailapit ni Draven kay Cora na tila nahihiya din. Paano ba naman ay pareho ring napakagwapo ng magkapatid. Parang mga modelo sa tindig.
Kaya halos hindi na din malaman ni Mary Jane at Cora kung paano pakakalmahin ang kanilang mga puso na parang drum na sa pagkabog. Kaya ang ginawa ni Mary Jane para makontrol ang pagmabilis at malakas na pagkabog ng puso ay nag-inhale-exhale muna siya ng 3 beses. At saka bumuga ng hangin. At sa wakas ay kumalma ang kanyang puso na gusto na sanang lumabas at dumapo sa puso ni Draven. "Shall we?" tanong ni Draven nang makabawi sa paghanga kay Mary Jane. Nakangiti na ito at proud na uling tumindig ng matikas. Inilapit niya ang kanyang braso na ang ibig sabihin ay kumapit doon si Mary Jane habang naglalakad. Ginaya rin ito ni Harvey at kumapit na rin si Cora sa kanyang braso. "Nanay, aalis na po kami. Ingat po kayo dito, nanay." Palem ni Mary Jane bago lumabas ng pinto. "Sige, ingat din kayo at mag-enjoy kayo mga anak." Sagot naman ni Aling Vilma. "Hay, ang gaganda ng mga anak ko." Saad pa nito na parang naiiyak sa sobrang kaligayahan na makitang masaya ang kanyang mga anak. Sumakay sa unahan sina Mary Jane at Draven. Habang nasa likod naman na upuan ng kotse sina Cora at Harvey na kapwa walang imik dahil nagkakahiyaan. "Ang ganda-ganda naman ng girlfriend ko. Tiyak lahat ng mga binata mamaya ay may inggit dahil sa napakaganda mo, Mary Jane. And I will be so proud because you're mine." In love na saad ni Draven. "Thank you, Draven. Ako rin proud din ako kasi ako ang girlfriend mo. Napakagwapo mo pala lalo kapag naka-formal, Draven." Sagot naman ni Mary Jane nang ngiting-ngiti. Ngayon niya lang kasi nakita si Draven na naka-tuxedo. "Na in love ka lalo sa akin, no?" Biro ni Draven at natawa sa sarili niyang biro. "Bakit ikaw? Napangga nga ka pa nga pagkakita mo sa akin." Biro din ni Mary Jane nang ngiting-ngiti. "Oo na, ang ganda-ganda mo kasi. Para kang Diyosa." Nakangiti namang saad ni Draven. "Tall age ha. Baka pag makita mo si Sofia mamaya iwanan mo ko ha. Ipapakulam talaga kita." Tumitawang saad ni Mary Jane. Grabe siya kulam agad. "Hindi ba pwedeng awayin mo muna ako para makapag-sorry? Sayang naman ang kagwapuhan ko kung ipapakulam mo lang, di ba?" Sakay naman ni Draven sa biro ni Mark Jane. "Aba, Mr. Monteverde, at mukhang may balak ka nga ha." Saad ni Mary Jane na kunwari ay galit. "Hindi naman. Ikaw ipagpalit ko kay Sofia. Magpapari na lang ako kung si Sofia lang naman." Natatawa namang saad ni Draven. Mabuti na ang malinaw. "Tatandaan ko iyan, Mr. Monteverde." Natatawang saad ni Mary Jane. "Ang pangit naman ng tawag mo sa akin, Mary Jane. Mahal na lang please, Mr. Monteverde. Mukhang ang tanda ko naman noon. I am only 23 years old, Miss Bautista." Banat naman ni Draven. "Ang pangit nga pala talagang pakinggan kapag apelyido ang tawag ano." Natatawang saad naman ni Mary Jane nang marinig niyang tawagin ni Draven ang kanyang apelyido. Oo nga, napuno ng tawanan ng dalawa ang kotse habang sina Cora at Harvey sa likod ay wala namang imik. Napansin naman iyon ni Mary Jane kaya sinenyasan nito si Draven. Nakuha naman agad ni Draven ang ibig sabihin ni Mary Jane kaya natawa ito. "Aba, Cora and Harvey, mapapanes ang mga laway nyo dyan. Magsalita man lamang kayo." Tumitawang saad ni Draven. "Oo nga, Cora, wag mong sabihing nagbago ka na agad. Nasaan na iyong pagkamadaldal mo? Kakakilala mo pa lang kay Harvey nagbago ka na agad." Tumitawang saad naman ni Mary Jane. "Ate naman, nakakahiya ka." Sagot naman ni Cora na halatang nahihiya talaga. "Oh, bakit? Alam mo, Cora, dapat sa una pa lang ay ipakita mo na ang tunay na ikaw. Para magustuhan ka man ni Harvey ay iyong ikaw ang nagustuhan niya at hindi iyong pakitang tao lamang. Di ba, Harvey?" Wika ni Cora na nakangiti kay Harvey sa kabam-aling kay Draven. "Yes, Ate Mary Jane." Nahihiya ding sagot ni Harvey. "Tama," sagot naman ni Draven. "Teka, array naman, Mary Jane. Parang ako naman ang pinatatamaan mo doon sa mga sinabi mo." Saad ni Draven na nakakunot ang noo at tumingin kay Mary Jane nang maisip niya ang sinabi nito.
Natawa naman si Mary Jane dahil tama si Draven na ito nga ang pinatatamaan niya sa mga sinabi niya. Hindi naman mahal, ikaw naman. Hindi ko naman sinabi na ikaw iyon. Malambing na saad ni Mary Jane sabay tawa. Kita mo pinagtatawanan mo pa ako. Kunwaring nagtatampo na saad naman ni Draven. Hindi nga ikaw. Saka kung hindi ka nagpanggap hindi sana kita nakilala DBA. Pagbawi ni Mary Jane dahil parang nagtampo nga si Draven sa biro niya. Sorry na babel pagsamo nito kay Draven na hindi na umimik. Hoy, sorry, wika ni Panito. Nang hindi umimik si Draven ay lumapit siya dito at saka niyakap si Draven at hinalikan. Nang hahalikan na ni Mary Jane si Draven sa pisngi ay bigla itong lumingon kaya sakto sa lips nito dumapo ang bibig ni Mary Jane na ikinagulat ni Mary Jane. Pagkatapos ng halik saka tumawa si Draven. Yes, sigaw nito na akala mo ay nanalo sa loto. Sa pagkabigla ni Mary Jane ay kinurot niya na lamang sa tagiliran si Draven. Ikaw talaga, napakapilyo mo, nangingiting wika ni Mary Jane. Okay, patas na tayo Mary Jane. Kiss mo lang naman ang gamot sa tampo ko. Tumetawang wika ni Draven. Pilyo. Tumingin ka na sa kalsada Draven at baka mabangga pa tayo. Pagkapilyo ang inuuna mo. Wika ni Mary Jane na natatawa. Natatawang pinapanood naman nila Cora at Harvey ang lambingan nila Draven at Mary Jane. Ang sweet nila saad ni Harvey. Marunong ka palang magtagalog. Nagulat na tanong ni Cora. Oo naman. Pilipino din ako Nakangiting sagot naman ni Harvey. Mukhang ang swerte ng kuya ko sa ate mo Cora. Maganda na mabait pa. Dagdag pa nito, at ang swerte naman ng ate ko sa kuya mo. Gwapo na mayaman pal sagot naman ni Cora. Sans all, pabulong na dagdag pa nito. Pero narinig pa rin ni Draven ang binulong niya. Pwede namang mangyari iyan sa iyo. Tumingin ka lang sa paligid mo dahil meron pang katulad ni kuya. Banat naman ni Harvey. Kinilig naman si Cora sa banat ni Harvey ang pisngi. Talaga lang hal nakangiting wika ni Cora habang namumula. Mas maganda ka pala pag nagbablush. Nakangiting wika ni Harvey nang mapansin niyang namumula ang pisngi nito. Hindi naman nakasagot si Cora dahil nahiya siya dahil nakikita pala sa pisngi pag kinikilig. Kaya medyo tumigilid siya para hindi na makita pa ni Harvey na kinikilig siya. Pangiti-ngiti naman si Harvey habang kinikilig din. We're here. Saad ni Draven at itinigil ang kotse. Nasa bahay na pala sila nila Draven nang hindi man lang nila napansin dahil sa mga kilig na nararamdaman. Unang bumaba si Draven at saka ay nalalayan si Mary Jane na bumaba. Ganon din si Harvey at ay nalalayan din nito si Cora upang makababa ng kotse. Mom, we're here. Wika ni Draven nang makita ang kanyang mommy sa may pool na pagdadausan ng party. Oh iho, you're here. Saad ng Donya at saka hinalkan ang anak. Harvey aba ang gwapo naman ng anak ko. Wika nito at saka hinalikan din si Harvestway sa pisngi. Pwede ko bang malaman kung sino ang mga naggagandahang dalaga na kasama ninyo? Saad pa ng Donya habang nakangiti at tinitingnan sina Mary Jane at Cora. Yes ma'am, I want you to meet Mary Jane Bautista, my girlfriend. Proud na pakilala ni Draven kay Mary Jane sa kanyang nanay. And Mary Jane. Meet my mommy, Donya Catalina Monteverde. Pakilala naman ni Draven sa mommy niya kay Mary Jane. Hello, hiha, matagal na kitang gustong makilala. At tama si Draven. Katulad kita, napakaganda mo pala talaga. Nice to meet you hiha and welcome to my family. Masayang saad ni Donya Catalina at saka hinalikan si Mary Jane sa pisngi at niyakap. Nice to meet you din po Donya Catalina. Nahihiya namang sagot Mary Jane. Mary Jane, it's tita. Huwag ng Donya ha at feeling ko tumatanda ako. Tight only ha. And I know soon it will be mommy. Nakangiting wika nito na lalo namang ikinahiya ni Mary Jane. Opo tita. Nice to meet you po. Ang ganda-ganda nyo po at napakabait nyo po pala. Nakangiting sand no Mary Jane.
Napakasaya niya dahil mukhang gusto siya ng mommy ni Draven. Harvey, hindi mo ba ipapakilala ang date mo, iho? Ang ganda-ganda niya pa naman, nakangiting wika nito at binalingan sila Cora at Harvey. Mom, meet Cora, Ate Mary Jane's sister. My date tonight. Pakilala naman ni Harvey kay Cora sa kanyang mommy. Oh, kapatid mo si Mary Jane. Nagulat na saad ni Doña Catalina. Kaya pala ang ganda mo rin. Nice to meet you, hiha. Enjoy the night. Magiliw namang saad ng Donya. Nice to meet you din po. Ang ganda-ganda nyo din po. Nakangiting saad naman ni Cora na hindi ipinahahalata ang hiya. Draven, Harvey, kayo na ang bahala sa bisita nyo dahil ang daddy nyo ay tutulungan ko pang magbihis dahil dama-dami na ang bisita. Mga hihamaywan ko muna kayo, ha. Enjoy the night. Palem nito. Okay, mom. Sabay na saad nila Draven at Harvey. Thank you po. Sabay namang sagot nila Mary Jane at Cora. Pagkaalis ng Donya ay saka naman may pumasok na kotse at bumaba mula doon si Sofia na napakaganda sa suot na red gown na pareho ng gown ni Mary Jane. Nakatingin ito sa pwesto nila Mary Jane habang nakatitig ng masama kay Mary Jane. Andito na pala ang hampas lupa. Humanda ka sa akin, Ma'am ALC, siguraduhin ko na ngayong gabing ito ay makukuha ko si Draven. Hindi ko man makuha si Draven ay sisiguraduhin ko na ito ang magiging pinakapangit na gabi sa buhay mo. Saad nito habang nakatingin kay Mary Jane na walang alam sa maaaring mangyaring masama ngayong gabi dahil kay Sofia. Hi Draven, you're so handsome tonight. Malanding bati ni Sofia kay Draven nang makalapit ito nang hindi nalalaman nila Draven dahil busy sa tawanan at biruan nila ni Mary Jane. Akma itong yayakap at hahalik kay Draven nang biglang umiwas si Draven. Kaya muntik na itong mapasubsob na siyang ikinainis nito. What's your problem, Draven? I am trying to be nice here. Inis na umalis si Sofia sa harap nila Draven dahil kahit papaano ay ayaw niyang mapahiya. At ayaw niya din namang siya pa ang pagmula ng pagkasira ng party ng daddy ni Draven. Kaya pinigil niya ang sarili. Hindi pa ngayon ang panahon para gumawa ng eksena. Ayaw niyang lalong mas masira sa mga magulang ni Draven. Pagbabayaran mo ito, Draven. Saad nito sa sarili habang naglalakad papalayo kina Draven. Tatawa-tawa naman sila Mary Jane at Draven dahil sa nangyari. Bakit mo naman kasi ginawa iyon? Mabuti na lang at hindi siya napasubsob. Natatawang saad ni Mary Jane. Kasi ipal siya. Magpapapansin na naman siya. Tatawa-tawa namang saad ni Draven. Ewan ko sa iyo. Pilyo ka talaga. Napapailing na lamang na saad ni Mary Jane. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Panimula ng mommy ni Draven. Kaya lahat ng mga bisita ay tumingin sa unahan kung saan nagsasalita si Catalina. Tonight we are celebrating the 50th birthday of my husband Darius Monteverde. Everyone here's my husband, a birthday celebrant. Let's give him a round of applause. Pumunta na si Darius Monteverde sa unahan upang magsalita. Napakakisig nito sa suot na tuxedo. Mahahalata pa rin ang kagwapuhan nito kahit maided na. I just wanted to say thank you all for coming and having fun with my whole family in celebrating my 50th birthday. But something else special happened today. Because my son Draven has someone to introduce to all of us. His girlfriend. Masayang saad ng dun. Nabigla naman si Mary Jane sa mga pangyayari. Nagpadala na lamang siya nang hilahin siya ni Draven papunta sa unahan. Ngunit parang lutang pa rin si Mary Jane. Thank you, Dad. Everyone. Tonight I am proudly announce to you that I and Mary Jane are in a relationship. And tonight, Mary Jane, I am asking to you. Sabay luhod ni Draven at may dinukot sa bulsa. Mary Jane, will you marry me? Sinserong tanong ni Draven na tila ba nagmamakaawa na pumayag si Mary Jane sa kanyang proposal. Hindi naman agad nakasagot si Mary Jane dahil hindi niya inaasahan ang mga mangyayari. Dahil nag-usap sila ni Draven na wala munang kasal. Pero nakakabigla ang desisyon nito. Mary Jane,
I know na nabigla ka kasi wala pa sa plano natin, di ba? Pero gusto ko lang makasiguro na akin ka na habang buhay. Kaya Mary Jane Bautista, please marry me. Naiiyak ng saad ni Draven dahil natatakot siya na baka hindi pumayag si Mary Jane. Dahil marami pa itong pangarap para sa pamilya nito. Ang lahat ng bisita ay tahimik na naghihintay sa sagot ni Mary Jane. Tila ba lahat sila ay nagdarasal na sana ay yes ang isagot ni Mary Jane. Katahimikan ang namayani sa paligid dahil lahat ay kinakabahan sa isasagot ni Mary Jane. Halos ayaw pumikit ni Draven dahil natatakot siya na baka kapag pumikit siya at sa pagmulat niya ay wala na si Mary Jane sa harap niya. Nakatitig lamang si Mary Jane kay Draven na tila ba tinitimbang ang lahat. Habang si Sofia naman ay kulang na lamang ay lumabas na ang puso sa sobrang kabog nito. Dahil sa takot na baka pumayag si Mary Jane sa alok ni Draven. Nagdarasal din siya na sana ay umayaw ito dahil sa oras na pumayag si Mary Jane ay maglalaho lahat ng mga pinaplano niya na makuha si Draven. At hindi niya iyon kakayanin dahil mahal na mahal niya ito higit pa sa buhay niya. Draven, hindi ko inaasahan ito. Napakasaya ko, alam mo ba? Lumuluhang saad ni Mary Jane. Hindi ko lubos maisip na may magmamahal sa akin ng ganito. Kaya kahit na hindi pa ako handa dahil may mga pangarap pa ako para sa pamilya ko ay oo. Pumapayag ako, Draven. Pakakasal ako sa iyo. Dahil mahal na mahal kita. Umiiyak na saad ni Mary Jane dahil sa kaligayahan. Halos hindi naman makapaniwala si Draven sa sagot ni Mary Jane. Nagpalakpakan naman lahat ng tao nang marinig ang sagot ni Mary Jane. Talaga, salamat mahal ko, sabay suot ng singsing kay Mary Jane. Yes, thank you Lord. Thank you Mary Jane sa tiwala. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang maiahon sa hirap ang pamilya mo. Magtutulungan tayo Mary Jane habang bumubuo ng sariling pamilya. Promise hindi ka magsisisi, tuwang-tuwang saad ni Draven sa kaniyakap ng napakahigpit si Mary Jane na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Congratulations. Sigawan ng mga tao. Congratulations anak. Welcome to our family Mary Jane. We are happy to have you as our daughter-in-law. Napakaswerte ng anak namin dahil nakakilala siya ng katulad mo na may mabuting puso Mary Jane. Huwag kang mag-alala, ano ka man, saan ka man galing, o ano man ang kalagayan mo sa buhay ay buong puso ka naming tatanggapin sa aming pamilya. Basta't ay pangako mo lamang Mary Jane na mamahalin mo ang aming anak habang buhay. Nakangiting saad ng Donya, pangako po tita. Siya lang ang mamahalin ko habang buhay. Naluluha pa ring saad ni Mary Jane. Niyakap siya ng Donya ng napakahigpit na tila ba sa pakiramdam niya ay puno ng pagmamahal ang yakap na iyon. Kaya lalo siyang naluha dahil hindi niya inaasahan na ganoon siya katanggap ng buong pamilya ni Draven. Bro, congrats to both of you. Saad ni Max sabay tapik sa likod ni Draven. Nakatagpo ka rin ng babaeng magtuturo sa iyo kung paano magmahal ng tunay. Good luck tol. I am happy for you. Nakangiting bati naman ni Max. Son, I am so happy for you. I know na makakatagpo ka rin ng mamahalin kaya nagtiwala ako sa iyo. Mahalin mo siya Draven dahil nakikita ko sa kanya kung gaano siya kabuting babae. Good luck and congratulations son. Pagbati ng kanyang ama at saka nagyakap sila ng mahigpit. Napakasaya ng Don dahil sa wakas ay tumeno din ang kanyang panganay at iyon ay dahil kay Mary Jane. Ate, congrats. Sana all. Nakangiti namang saad ni Cora sa kaniyakap ang kanyang ate. Ngunit bigla na lamang itong umiyak. Oh bakit? Anong problema Cora? Hindi ka ba masaya para sa akin? Nagtataka namang saad ni Mary Jane. Masayang masaya ako para sa iyo ate. Luha ito ng kaligayahan para sa iyo dahil alam kong magiging masaya ka sa piling ni Kuya Draven. Sana all talaga. Nakangiting wika ni Cora. Loko ka talaga. Salamat Cora. Huwag kang mag-alala dahil kahit ikasal na kami ni Draven ay hindi ko pa rin kayo pababayaan ni nanay.
Magtatrabaho pa rin ako para makatulong sa inyo ni nanay. Pangako. Saad naman ni Mary Jane. Alam ko naman iyon, ate. Kaya wag kang mag-alala, sigurado pati si nanay ay magiging masaya kapag nalaman niya ito. Okay everyone, let's enjoy the night and enjoy the food. Saad ni Doña Catalina. Kumakain na at nagkakasayahan ang lahat habang si Sofia ay tahimik na lumuluha. Ang sakit, sobrang sakit. Biglang hiyaw ni Sofia na ikinabigla ng lahat. Hawak-hawak nito ang ulo na tila ba nakakadama ng sobrang sakit. Kaya naman dali-dali itong nilapitan ng mga magulang. Sofia, what happened anak? Saad ng ama nito, Dad, ang sakit ng ulo ko. Pagkasabi noon ay bigla na lamang itong hinimete kaya mabilis itong isinakay sa kotse at dinala sa ospital. Sa kabila ng nangyari kay Sofia ay nagpatuloy pa rin ang party at ang kasiyahan sa birthday ng ama ni Draven. Mary Jane, thank you dahil pinagkatiwalaan mo ako. Naisip ko rin na baka hindi ka pumayag dahil pinag-usapan na natin iyan na hindi muna tayo magpapakasal. Pero gusto ko lang masiguro na tayo na hanggang sa huli. Wika ni Draven, wala iyon. Naisip ko rin na hindi naman hadlang ang kasal natin sa pagtulong ko sa pamilya ko, diba? Magtatrabaho pa rin ako kahit kasal na tayo kaya makakatulong pa rin ako kila nanay at mapapag-aral ko pa rin si Cora. Nakangiti namang sagot ni Mary Jane. Oo naman Mary Jane. Magagawa mo pa rin lahat ng gustuhin mo kahit kasal na tayo. Basta para sa pamilya mo ay okay lang sa akin. Nakangiti namang saad ni Draven. Salamat Draven. Sa pag-unawa, wika ni Mary Jane. Basta magtiwala ka na kahit ano pa man ang mangyari ay uunawain kita palagi. Mahal na mahal kita Mary Jane. At walang sino man ang makakapagpahiwalay sa atin, pangako. Saad ni Draven saka niyakap si Mary Jane ng mahigpit. Nanay, may magandang balita si ate sayo. Bungad na saad ni CPRA nang makauwi mula sa party ng daddy ni Draven. At ano naman kaya ang magandang balita na iyon Mary Jane? Excited namang saad ni Aling Vilma. Hindi naman agad nakapagsalita si Mary Jane dahil hindi niya alam kung saan magsisimula ng pagkukuwento sa nangyari sa party. Tiningnan niya ng masama si Cora dahil hindi pa siya handang sabihin sa nanay niya na mag-aasawa na siya. Maghihintay pa sana siya ng magandang timing para magsabi sa kanyang nanay. Ngunit heto at ipinahamak na naman siya ni Cora. Ikaw talaga Cora, pahamak ka na lang palagi. Inis na saad ni Mary Jane. Wala po nanay, namimikan lang naman iyan si Cora porket pumapag-ibig na iyan kay Harvey. Pagsisinungaling ni Mary Jane. Hindi pa kasi ito ang tamang pagkakataon para sabihin sa kanyang nanay. Ang gusto niya ay kasama niya si Draven na magsasabi dito dahil wala siyang lakas ng loob. Pero ate, bakit? Hindi na natapos pa ni Cora ang kanyang sasabihin dahil tiningnan na siya ng masama ni Mary Jane. Na ang ibig sabihin ay tumigil na siya. Agad naman iyong naintindihan ni Cora kaya napatigil siya sa pagsasalita. Sabi ko nga ate. Punta na ako sa kwarto para magbihis. Baka gusto mong magbihis na rin. Napapangiting wika ni Cora. Oo nga po nanay. Magbibihis po muna kami ni Cora. Mamaya na po kami magkukuwento pagkabihis namin nanay. Saad naman ni Mary Jane. Napatango na lamang ang kanilang nanay dahil naguguluhan ito sa mga pinagsasasabi ng dalawa. Ngunit alam nito na dapat ay may mahalagang sasabihin si Mary Jane na hindi nito masabi. Pero binaliwala niya na muna iyon dahil alam niyang magkukuwento at magkukwento din ito ng kung ano man ang dapat sabihin nito. Ate, akala ko ba sasabihin mo kay nanay? Bakit hindi mo sinabi na ikakasal ka na? Nagtatakang tanong ni Cora nang makapasok sila sa kwarto. Cora, hindi ganoon kadali iyon. Gusto ko kasama ko si Draven kapag nagsabi na ako kay nanay. Kaya ikaw itahimik mo muna iyang bunganga mo kung ayaw mong tahiin ko iyan. Pangbabanta ni Mary Jane. Array, masakit iyon ha. Okay, zip the mouth. Pagbibiro pa ni Cora. Good. Marunong ka naman palang makaintindi.
Natatawang saad ni Mary Jane. Mabilis na nagbihis ang magkapatid dahil alam nilang naghihintay ang kanilang nanay para sa kanilang mga kwento. Pagkabihis ay lumabas na sila at tama nga sila dahil naghihintay nga ang kanilang nanay sa sala na tila ba handang-handa para sa kanilang mga kwento. Nag-uunahan pa silang naupo sa tabi ng kanilang nanay. Kapwa nag-unahan na makalapit at makayakap sa nanay habang nagkukwento kaya ang kinalabasan ay naipit sa gitna ang kawawang si Aling Vilma. Ngunit sa halip na magalit ay natuwa pa ito dahil sa paglalambing ng kanyang dalawang dalaga. Kayo talaga, hindi na kayo mga bata. Ano ba kayo? Kunwaring galit ngunit tuwang-tuwa naman talaga siya sa pagkasweet ng kanyang mga anak. Nanay, hindi pa kami matanda ano? Kami pa rin ang baby mo. Malambing na saad ni Mary Jane at yumapos pa ng mas mahigpit sa nanay. Aba, lalo naman ako ano? Baby pa rin ako nanay. Saad naman ni Cora na yumapos din sa kanilang nanay na napakahigpit. Kaya nagtawanan na lamang sila dahil sa pagkaisip bata ng dalaw kapag nakakaisip maglamang sa nanay nila. Tama na nga kayo at hindi na ako makahinga. Saad ni Aling Vilma na pilit inaalis ang mga kamay ng dalawa. Nang marinig naman ng dalawa na hindi na makahinga ang kanilang nanay ay agad naman silang bumitaw mula sa pagyapos sa nanay nila. Sorry nanay. Halos sabay na saad nila Mary Jane at Cora at sabay tawanan. Alam mo nanay, ang babait pala ng mga magulang at mga kapatid ni Draven. Pagsisimula ng kwento ni Mary Jane. Oo nga po nanay, hindi sila katulad ng ibang mayayaman na matapobre. Masayang kwento naman ni Cora. Talaga, mabuti naman kung ganoon. Hindi na ako mag-iisip pa ng kung ano kapag kayo ang magkatuluyan ni Draven Mary Jane. Magiging panatag na ang aking isip. Po, nabibigla namang saad ni Mary Jane. Nagtaka naman si Cora dahil sa sinabi ng nanay nila. Alam ko na doon din naman haantong ang relasyon ninyo ni Draven. Dahil nakikita ko naman kung gaano kakamahal noong tao. Kaya nasisiguro ko na pakakasalan ka ni Draven. Maaring hindi pa ngayon pero alam ko na darating din iyon at kapag nangyari iyon ay magiging masaya ako para sa iyo Mary Jane. Dahil deserve mo ang maging masaya at ang makaranas ng magandang buhay. Dahil napakabuti mong anak. Naiiyak pang saad ni Aling Vilma. Maraming salamat po nanay. Sagot naman ni Mary Jane at niyakap niya ang kanyang nanay. Paali din ako dyan. Saad naman ni Cora at saka nakiyakap na din sa dalawa. Nagbitaw naman agad si Mary Jane dahil naipit siya ni Cora. Alam mo nanay, ang ganda-ganda ng mommy ni Kuya Draven. Kahit matanda na ay makikita mo pa rin yung ganda niya noong kabataan niya. Pagkwento ni Cora, oo nga po nanay, pati iyong daddy ni Draven ang gwapo pa rin kahit matanda na at napakakisig pa rin tingnan. Kaya siguro ang gugwapo ng mga anak nila. Bakit lahat ba ng anak nila ay puro lalaki? Nagtataka namang tanong ni Aling Vilma. Opo nanay. Puro lalaki kaya excited na daw silang magkamanugang para daw magkaroon na sila ng anak na babae. Sagot ni Mary Jane. Ang ganda ng bahay nila nanay. Ang laki-laki at ang pool. Ang ganda. Ang sarap siguro maligo doon ano ate. Masaya pang kwento ni Cora. Siguro ang laki nga ng bahay nila nanay. Itong bahay natin siguro bodega lang ito para sa kanila. Malaki pa ang CR nila kaysa dito sa bahay natin. Pagkwento din ni Mary Jane na manghang-mangha sa bahay nila Draven. Mga anak, nakuha nila ang ganoon dahil sa pagsisikap. Dahil masisipag magtrabaho ang mga magulang ni Draven. Kayo din ay maaaring magkaroon ng ganyan pagdating ng panahon kung kayo ay magsusumikap sa buhay. Gamitin sana ninyong inspirasyon iyan upang matuto kayong magsikap na maabot ang inyong mga pangarap. Maswerte kayo dahil marami nang nag-offer ng mga scholarship ngayon. Kami noon. Kung hindi ka matalino ay hindi ka makakakuha ng anumang scholarship na iyan. Kaya heto ako. Mahirap pa rin dahil hindi ako matalino na katulad ni Mary Jane. Kaya ikaw Cora, magsikap kang makapagtapos ng pag-aaral nang maabot mo ang iyong mga pangarap.
Saka na iyang love. Love na iyan dahil makakapaghintay iyan. Hindi naman kita pipigilan mag-boyfriend. Pero ilagay sa lugar at gawin mo lamang siyang inspirasyon. Naiintindihan niyo ba ako? Mahabang paalala ni Aling Vilma. Opo, nanay. Hindi po namin kakalimutan. Sabay na saad ng dalawa. Nanay, anuman po ang mangyari ay hindi ko po kayo pababayaan. Gagawin ko po ang lahat para maiahon kayo sa hirap. Nakapagtapos na po ako at ipinapangako ko po na magtatrabaho na ako para masimulan ko ng tuparin ang aking mga pangarap para sa atin, nanay. Naiiyak na saad ni Mary Jane. Nagugilty siya dahil hindi niya pa man lang nasisimulang tuparin ang mga pangarap niya para sa kanyang nanay at kapatid ay heto at ikakasal na siya agad. Dahil sa naisip ay naiyak na lamang si Mary Jane sa balikat ng kanyang nanay. Mary Jane anak, hindi mo ako responsibilidad o kahit si Cora. Hindi mo kami responsibilidad anak kaya huwag mong pilitin ang sarili mo na maibigay sa amin ang lahat Mary Jane. Yung maalala mo lamang kami ay masaya na ako anak. Hindi kita inoobliga na buhayin kami ni Cora. Tandaan mo iyan. Wika ni Aling Vilma nang maramdaman na umiiyak si Mary Jane. Ramdam niya na may mabigat na dinadala ang kanyang anak na hindi masabi sa kanya. Kilalang kilala niya ang kanyang anak kaya alam niya na may problema ito. Ngunit tulad ng dati ay hindi niya ito pipiliting magsabi ngayon. Dahil alam niya na magsasabi din ito sa tamang panahon. Kaya hinagod niya na lamang ang likod nito para gamaan ang anuman na nagpapabigat sa dibdib nito. Kinabukasan, bumangon ng maaga si Mary Jane dahil ang plano niya ngayon ay mag-apply sa mga private schools. Kailangan niya kasi ng experience at mag-ipon ng points bago makapasok sa DepEd. Thank you God for another day. Please help me po Lord today para po matanggap ako sa trabaho. Itinataas ko na po sa inyo ang lahat. Dasal ni Mary Jane bago bumangon at dumiretso na sa CR upang maligo. Kumakanta-kanta pa siya habang naliligo. Gusto niya kasing punuin ng positivity ang kanyang buong pagkatao upang swertehin siya sa kanyang pag-apply. Pagkatapos ay nagbihis ng pinaka-formal niyang damit na alam niyang magmumukha siyang edukada at professional. Isa daw kasi iyon sa tinitingnan ng mga prinsipal sa alinmang school. Lumabas na siya pagkatapos dahil gusto niyang lumakad ng maaga. Bit-bit ang kanyang mga requirements ay buo ang loob na lumabas ng kanilang bahay. Ngunit bago pa siya makalabas ay tinawag siya ng kaniya nanay. Naalala niya na hindi nga pala siya nakapag-polem dahil sa excited siyang masyado sa pag-apply. Mary Jane, hindi ka ba muna kakain anak? Tanong ng kanyang nanay. Nanay, hindi na po. Alis na nga po pala ako nanay para mas maaga ako makapunta sa school. Lumapit ito sa nanay niya at nagmano at saka tuluyan ng lumabas ng bahay. Dumiretso siya sa school na pinakamalapit sa kanila at doon siya unang nag-apply. Tamang-tama pagdating niya doon ay wala pang aplikante. Upo ka muna ma'am. Hintayin natin ang iba. Nakangiting saad ng sekretarya ng principal. Thank you ma'am. Magalang namang sagot ni Mary Jane at umupo siya sa upuang nakalaan para sa mga mag-apply. Dumating ang ibang mga mag-apply at isa-isa silang in-interview. Ma'am Mary Jane Bautista, new graduate ka pala, saad ng principal. Opo ma'am, sagot naman ni Mary Jane. Kahanga-hanga, class valedictorian. Congratulations Miss Mary Jane, ang galing mo. Thank you ma'am. Masayang sagot ni Mary Jane sa pagbati ng principal sa kanya. Tinanong pa si Mary Jane ng kung ano-ano at nasagot niya naman ng maayos lahat. Well, magded-imo pa kayo at saka nyo malalaman kung pasok kayo o hindi. Good luck sa demo ninyo mamaya. Saad ng principal. Thank you ma'am. Wika ni Mary Jane. Nakahinga siya ng maluwag dahil mukhang maganda ang result ng kanyang interview. Natapos mag-demo ang lahat at hangang-hanga ang principal at mga guro kay Mary Jane dahil sa galing nito sa pagtuturo. Congratulations Miss Mary Jane Bautista. You're hired. Saad ng principal at saka kinamayan si Mary Jane bilang pagbati.
Thank you so much po ma'am. Tuwang-tuwang sagot naman ni Mary Jane. Start ka na sa Monday at asikasuhin mo ang mga requirements na kailangan. Again, congratulations. Nakangiting wika ng principal. Masayang umuwi si Mary Jane dahil sa resulta ng kanyang pag-apply. Nanay, natanggap po ako. Masayang balita ni Mary Jane sa kanyang nanay. Ang galing mo talaga anak. Congratulations. Alam ko naman na kaya mo yun. Ikaw pa. Proud namang saad ni Aling Vilma. Thank you nanay. Wika ni Mary Jane at saka akap sa nanay niya. Simula na ito ng pag-abot mo sa iyong mga pangarap anak. Basta't maging matyaga at masipag ka lang alam kong maaabot mo ang lahat. Saad pa ni Aling Vilma na tuwang-tuwa para sa kanyang anak. Isang text ang kumuha ng atensyon ng mag-ina. Tiningnan ni Mary Jane kung sino ang nag-text sa kanya. From Draven. Mahal, pupunta kami ni na mommy dyan sa inyo mamayang gabi para mamanhikan. Be ready. I love you. Hindi makapaniwala si Mary Jane dahil sa text ni Draven. Napangiti siya at inilagay ang cellphone sa kanyang dibdib. Napansin naman siya ni Cora kaya dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Hoy, ate, nap-aano ka? Nagtatakang tanong nito. Cora, pupunta daw dito mamayang gabi sina Draven para mamanhikan. Tila wala sa sariling saad ni Mary Jane. Nabigla naman si Cora sa balita. Akala niya kasi wala nang pamamanhikan na mangyayari dahil nga engaged naman na ang dalawa. Saka hindi naman uso iyon sa mayayaman. Ang alam niya kapag nabigyan na ng singsing ang babae ay iyon na iyon. Mahal na mahal ka talaga ate ni Kuya Draven. Sana all. Saad ni Cora habang naiiling. Paano ko sasabihin kay Nanay Cora? Nag-aalala namang saad ni Mary Jane. Napahinga naman ng malalim si Cora dahil sa problema ni Mary Jane. Iyan kasi ate, di ba sabi ko sa iyo sabihin mo na. Ayan tuloy. Saad naman ni Cora. Hindi mapakali si Mary B. Jane dahil sa iniisip. Mabuti na lamang at nang binasa niya ang text ay pumasok muna sa loob ng kwarto ang kanyang nanay. Kung hindi ay malalaman agad nito dahil sa ingay ni Cora. Ganito ate, pumasok ka sa kwarto at doon mo nakausapin si nanay. Dahil ako maglilinis muna dito dahil nakakahiya naman sa pamilya ni Kuya Draven kung aabutan na ganito kadumi ang bahay natin. Suggestion ni Cora at saka itinutulak si Mary Jane palapit sa kwarto ng kanilang nanay. Cora, parang hindi ko kaya. Saad ni Mary Jane habang naglalakad ng dahan-dahan. Kailangan mong kayanin ate. Dahil wala nang atrasan ito. Ikaw din. Saad naman ni Cora. Huminga muna ng malalim si Mary Jane at saka bumuga ng hangin upang maalis kahit kaunti ang kanyang kaba. At saka humugat ng lakas ng loob sa kanyang dibdib bago kumatok sa pinto. Nanay, pwede ba akong pumasok? Wika ni Mary Jane. Sige anak. Nagliligpit kasi ako ng aking mga damit at napakagulo na dito. Pumasok ka na. Bukas iyan. Sagot naman ng kanyang nanay. Dahan-daang pumasok si Mary Jane sa kwarto. Ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula sa pagsabi sa kanyang nanay. Kaya nagpabalik-balik na lamang siya ng lakad sa loob ng kwarto habang nag-iisip kung paano magsasabi. Ano ba Mary Jane? Para ka dyan asong hindi matae. Puna ni Aling Vilma nang mapansin na tila hindi mapakali ang anak. May problema ba anak? Saad pa nito na pansamantalang tumigil sa ginagawa. Nanay kasi. Hindi maituloy ni Mary Jane ang sasabihin dahil kinakabahan siya at natatakot na baka magalit ang kanyang nanay. Nilapitan na siya ni Aling Vilma at inakay paupo sa kama. Saka iniharap ito. Mary Jane, alam ko may sasabihin ka. Inaaya ka na bang magpak-asal and Draven anak? Mahina hong saad nito. Inunahan niya na si Mary Jane dahil nahahalata niyang hindi nito masabi-sabi at kinakabahan na itong masyado. Po, paano niyo pong nalaman nanay? Nagtatakang tanong ni Mary Jane. Anak, nanay mo ako. Malakas ang pakiramdam ko pagdating sa inyo. Simula pa iyan nang dumating kayo galing sa party.
Kaya naisip ko na nahihirapan ka na magsabi sa akin. Kaya hindi na kita pinilit noon dahil alam ko naman na darating din ang tamang oras na magsasabi ka. Di ba hindi ako nagkamali? Ngayon ka na magsasabi sa akin. Tama, nakangiting saad ni Aling Vilma. Tama po kayo nanay. Natakot po kasi ako na baka magalit kayo. Sorry nanay. Naiiyak ng saad ni Mary Jane. Napansin ko rin kasi Mary Jane ang suot mong singsing pag uwi mo galing sa party. Pero iginalang ko ang desisyon mo na hindi mo na magsabi. Pero alam mo anak ang saya-saya ko noon nang makita ko iyan. Nakangiting wika nito at itinaas ang kamay ni Mary Jane na may suot na singsing. Congratulations anak. Alam kong magiging masaya ka kasama ni Draven. Hindi na napigilan pa nito ang sarili at tuluyan na itong umiyak. Kaya niyakap na lamang ito ni Mary Jane. Alam naman kasi ni Mary Jane na iyon ay luha ng kaligayahan. Salamat po nanay sa pag-unawa at palaging paggabay sa akin. Wika ni Mary Jane at saka bumitaw sa pagkakayakap sa nanay at pinahidan ng kanyang palad ang mga luha nito. Siya nga po pala nanay. Maghanda ka po kasi mamayang gabi po ay mamamanhikan ang pamilya ni Draven dito sa atin nanay. Nakangiting saad ni Mary Jane. Talaga, wala na talaga akong masabi kay Draven Mary Jane. Kaya ito lang masasabi ko sa iyo. Mahalin mo siya ng buong puso. Wika ni Aling Vilma habang nakangiti. Opo nanay, gagawin ko po iyan. Masayang saad naman ni Mary Jane. Ngayon gumaan na ang pakiramdam niya dahil nakapagpalem na siya sa kanyang nanay at buong puso naman nitong tinanggap ang kanyang desisyon. Ang tanging hiling na lamang niya ay sana maging masaya ang lahat para sa kanila ni Draven lalong-lalo na si Sofia. Abot-abot ang kaba ni Mary Jane nang marinig na dumating na si Draven at ang mga magulang nito. Binuksan niya na ang pinto bago kumatok ang mga ito. Hello tita, pasok po kayo. Tito hi po. Tuloy po kayo sa munti naming tahanan. Nahihiya ngunit pilit nang ngumiti si Mary Jane nang salubungin ang pamilya ni Draven. Bukod kasi sa mag-asawa ay kasama rin ito ang 4 na kapatid ni Draven. Wow, nice home Mary Jane. Ganitong-ganito din ang bahay namin noon sa probinsya. Maliit pero malinis. Bigla ko tuloy na miss ang dati naming bahay. Ganito din iyon di ba Darius? Nakangiting saad ni Catalina. Oo nga mahal. Nakakamiss nga ang ganitong bahay. Saad din ng Don habang inililibot ang kanyang paningin sa loob ng bahay. Tila nakahinga naman ng maluwag si Mary Jane nang makita ang reaksyon ng mag-asawa. Dahil napatunayan niyang hindi nga mata pobre ang mga ito. Tita, tito, si nanay po. Nanay sila po ang mga magulang ni Draven. At sila naman ang mga kapatid ni Draven. Pagpakilala ni Mary Jane sa lahat. Hello po sa inyo ma'am. Sir, ikinagagalak ko po kayong makilala. Nakangiti namang bati ni Aling Vilma. Hello. Nice to meet you din. Nako huwag ng ma'am and sir ang itawag mo sa amin. Mare at pare na lamang. Masyado ka naman kasing formal. Saad naman ni Catalina. Sige mare, pare, upo na muna tayo dito. Dito na tayo sa sala mag-usap-usap. Masayang saad ni Aling Vilma. Hindi niya kasi akalain na ganito kababait ang mga magulang ni Draven. Sumunod naman ang mga ito at umupo sa sala. Magkatabi namang umupo sina Draven at Mary Jane habang sila Harvey at Cora at kanina patitigan ng titigan. Harvey, kausapin mo na kasi. Natatawa namang saad ni Draven na kanina pa pala nahahalata ang dalawa kaya nagtawanan ang lahat dahil sa sinabi nito. Doon na nga lang tayo sa kusina Harvey at ayusin natin ang mga dala ninyong foods. Nasabi na lamang ni Cora. Mabuti pa nga, sagot naman ni Harvey. So, Draven, what's your plan? Do you have any plans for your wedding? Pagsisimula ng Don, we don't have any plan dad. Hindi pa kami nakakapag-usap ni Mary Jane about our wedding. Sagot naman ni Draven. I like Mary Jane to be a June bride. What do you think? Nakangiti namang suggestion ng Donya. What do you think mahal?
Do you like to be a June bride? Ako, I like that idea, mom. Saad naman ni Draven. Oo nga, Maxon. Magandang idea iyan. Saad naman ni Aling Vilma. Okay lang po, tita. Okay nga po iyon. Nakangiti namang sagot ni Mary Jane. Kukuha na lang tayo ng wedding organizer para may mag-asikaso ng lahat ng mga kailangan sa kasal. Saad ni Draven. Siyempre kailangan natin iyan, anak. Ako na ang bahala dyan dahil marami akong kilalang organizers. Saad naman ng Donya. Thank you, mom. Wika ni Draven. Sagot ko na ang inyong honeymoon. Trip to Paris ang regalo ko sa inyo, mga anak. Masayang saad naman ni Don Darius. Wow, Dad, that's great. Thank you so much. Masayang wika ni Draven. Kumare, ako ang bahala sa gown mo sa kasal. Magpapaparlor tayo. Masaya namang saad ni Donya Catalina. Aba, maraming salamat, Mare. Nakaka-excite naman iyan. Sagot naman ni Aling Vilma. Masayang masaya lamang kami, Mare, dahil sa wakas nakahanap din itong aming anak ng matinong babae. Akalain mo ba, Kumare, lahat ng inuuven na babae niyan ay mga mukhang pera? Diyos mio, kapag nakuha na ang gusto kay Draven ay aba at babay na. Iba na talaga ang mga kababaihan ngayon, ano? Saad ni Donya Catalina habang naiiling. Kakaiba na nga, Mare, ang mga kabataan ngayon. Makahanap lamang ng pera ay pati katawan ay ibebenta. Mabuti nga at napalaki ko ng maayos itong mga anak ko. Lahat pa naman babae. Sagot naman ni Aling Vilma. Napakaswerte mo sa mga anak mo, Mare, dahil magaganda na mababait pa. Mabuti na lamang at naligaw dito iyang si Draven. Sa mga kwento niya pa lamang tungkol kay Mary Jane ay botong-boto na agad ako sa anak mo. Saad pa nito. Nako, salamat naman kung ganoon, Mare. Ngayon na nakilala ko kayo at nasiguro ko na mababait kayo ay magiging palagay ang loob ko. Alam kong nasa mabuting kalagayan ang aking anak. Nakangiting saad ni Aling Vilma. Huwag kang mag-alala dahil ituturing kong parang isang tunay na anak iyang si Mary Jane. Lalo na at wala akong anak na babae. Nako, tiyak na magkakasundo kami. Hindi na tuloy ako makapaghintay sa kasal ng dalawa, Mare. Excited pang saad ng Donya. Nako, parang nagkakasundo na kayo, Mommy. Alam nyo, Tita Vilma. Sabik iyan si Mommy sa kausap kaya talagang magkakasundo po kayo. Malamang pa po palagi pa kayong ipasundo niyan dito para lamang may kakwentuhan ulit iyan. Lalo na at walang trip sa kung saan si Mommy. Hindi na iyan may boring sa bahay. Natatawang saad ni Draven. Ano, talagang palagi kong ipapasundo itong si Mare dito dahil tiyak na magkakasundo nga kami, di ba, Mare? Sagot naman ng Donya. Aba, bakit naman hindi, lalo na din kung wala naman akong ginagawa? Sagot naman ni Aling Vilma na halatang nag-enjoy naman na kausap ang Donya. Pabayaan mo na ang mommy mo, Draven. Dahil ngayon na naman lang iyan nagkaroon ng kasundo. Singit naman ang daddy ni Draven. Oo nga, kasi ang mga nakakasama ko puro mga mayayaman. Puro mga business na lamang ang topic sa usapan. Gusto ko naman iyong tungkol sa bahay, sa mga anak at sa kung ano-ano pa na about sa pagiging nanay. Sumasakit na ang ulo ko sa busines. Business, puro na lamang business. Saad ng Donya. Oo nga naman, Draven. Hayaan mo naman na ma-relax ang utak ng mommy mo. Singit naman ni Mary Jane. Bakit parang kasalanan ko? Nasabi na lamang ni Draven na siyang ikinatawa ng lahat. Time for our foods. Biglang singit ni Harvey na may bitbit na pagkain kasunod ni Cora. Aba, parang may kakaiba sa baby ko, ha? Marunong ka nang mag-serve. Marunong ka nang tumulong. Nagugulat na saad ng Donya nang makita ang pagod sa mukha ng anak. Mommy, I am not your baby anymore. Tila nagtatampo namang saad ni Harvey. Oo nga naman, Mom. Pinapahiya mo naman ang binata mo kay Cora. Saad naman ng isang kapatid ni Draven. Mukhang dalawa ang magiging anak na babae ko, kumare, ha? Biro pa ng Donya na binalingan si Aling Vilma. Mukha nga, Mare. Napapatango namang sagot nito. Namumula naman ang mukha ni Cora sa hiya.
Binilisan nito ang pag-serve ng mga pagkain upang makaalis na doon. Tawanan naman ang lahat dahil sa dalawa na naging tampulan ng tukso. Masayang nagselo-salo ang lahat sa pagkain na dala ng pamilya ni Draven. Lahat sila ay umaasa sa masayang kasalan na magaganap kila Draven at Mary Jane. Kinabukasan, maagang gumising si Mary Jane dahil first day niya sa school na pagtuturuan. Excited siya dahil first time niya na magtaturo. Thank you dear God sa umagang ito. Bless me O Lord at gabayan mo po ako sa unang araw ko sa trabaho. Amen. Dasal ni Mary Jane bago tuluyang bumangon mula sa kanyang higaan. Dumiretso siya sa CR para maligo. Pakanta-kanta pa siya habang naliligo at pakembot-kembot pa na isinasabay sa kanta niya. Nang matapos ay nagbihis na siya ng uniform at lumabas na sa kanyang kwarto at dumiretso sa kusina. Pagdating niya doon ay saktong nakahain na ang kanyang nanay ng agahan. Good morning nanay. Saad ni Mary Jane at saka hinalikan at niyakap ang kanyang nanay. Magandang umaga naman anak. Mag-almusal ka na muna bago pumasok para hindi ka magutom habang nagtaturo anak. Alok naman ito kay Mary Jane at iniabot ang pinggan. Kumain ka na dyan at gigisingan ko ang kapatid mo. Sige po nanay. Mabilis na kumain si Mary Jane dahil ayaw niyang mahuli sa unang araw ng pasok niya. Nakailang subo lamang ay uminom na siya. Nanay, aalis na po ako. Baka po kasi mahuli pa ako. Sigaw ni Mary Jane sa nanay niya dahil nasa kwarto pa ito ni Cora. Sige anak, mag-iingat ka, sagot naman ng kanyang nanay. Pagbukas ni Mary Jane ng pinto ay nagulat siya dahil saktong kakatok din sana si Draven. Oh Draven, anong ginagawa mo dito? Nagulat na saad ni Mary Jane. Hinalikan naman siya ni Draven ng smack sa lips. Siyempre dahil gusto kitang ihatid sa school na pagtuturuan mo. Nakangiting saad naman ni Draven. Ang sweet naman. Thank you mahal. Masayang saad naman ni Mary Jane. Siyempre, ayoko yatang pabayaan ang wife-to-be ko. Tara, nakangiting wika ni Draven saka kinuha ang mga bitbit ni Mary Jane at pinasakay ito sa kotse. Mabilis namang nakarating sa paaralan sina Mary Jane dahil malapit lang naman ito. Pagbaba ni Mary Jane ng kotse ay nakatingin halos ang lahat ng tao sa school. Dahil baguhan ay nagulat ang mga ito sa kanyang pagdating. Ang ganda naman ng bago nating teacher ano? Oo nga. At tingnan nyo ang gwapo din ng kanyang Prince Charming. Oo nga no. Nakakainggit si ma'am. Ilan sa mga usap-usapan na naririnig nila Mary Jane at Draven. Napangiti na lamang sila dahil dito at nginitian ang mga estudyanteng kinikilig sa kanila. Good morning ma'am. Bati ng mga estudyanteng nadadaanan nila Mary Jane. Pagkalampas naman nila ay saka ilalabas ng mga ito kung gaano sila kinikilig kina Draven at Mary Jane. Hay nako, ang mga batang ito, ang babata pa alam na kung paano kiligin. Natatawang wika ni Mary Jane. Hayaan mo na sila mahal ko dahil part talaga iyan ng pagiging teenager. Parang hindi ka naman dumaan dyan. Diyan naman tayo nagsimula diba? Pilyo namang saad ni Draven na pangiti-ngiti at tila ba nagpapakyut pa kay Mary Jane. Ewan ko sa iyo Draven. Puro kakalokohan. Kakampihan mo pa yang mga bata na iyan. Saway naman ni Mary Jane kay Draven. Pero halata namang kinikilig din siya. Kinikilig ka nga din. Pangungulit pa ni Draven. Sakto namang may napadaan na grupo ng mga babaeng estudyante. Tingnan nyo sila ma'am. Ang sweet. Kinikilig na saad ng mga ito. Good momming ma'am. Good momming sir. Kinikilig pa ring bati ng mga ito nang mapatapat sila kina Mary Jane. Good morning din sa inyo. Pagbati rin ni Mary Jane. Sige na Draven. Dito na lamang ako at dito na rin ang classroom ko. Wika ni Mary Jane. Pwede bang dito na lang muna ako Mary Jane? Panonoorin na muna kita magturo. Pakiusap ni Draven na wala pa atang balak umalis dahil naghanap pa talaga ito ng pwesto sa loob. Draven naman. Nakakahiya naman sa principal at sa mga co-teachers ko dito. Kab-ago bago ko lang. Reklamo naman ni Mary Jane.
Ayaw mo ako dito. Kunwaring nagtatampong saad ni Draven na nakanguso pa. Mabuti na lamang at wala pang estudyante na dumarating dahil baka pagtawanan pa ng mga ito si Draven. Dahil ang itsura nito ay parang batang inagawa ng lollipop. Draven. Para kang Shanga. Umuwi ka na nga. Natatawa namang saad ni Mary Jane. Sige na nga, pero sasanduan kita dito mamaya ha. Kung wala lang akong gagawin sa opisina, hindi talaga ako aalis dito. Nakangit ng saad nito. Sige na babay na mahal ko. Salamat sa paghatid. Ingat ka sa pag-drive ha. Saad naman ni Mary Jane habang inaayos ang long sleeves na suot ni Draven. Ang sarap talaga ng may nag-aalala at nagmamahal. Wika ni Draven saka hinawakan si Mary Jane sa mukha na akmang hahalik ngunit bigla itong pinigilan ni Mary Jane. Draven, wag dito. School ito, baka kung anong isipin nila. Wika ni Mary Jane. Napaisip naman si Draven at naisip nga niyang mali ang gagawin niya. Oo nga pala, school nga pala ito. Sorry mahal. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko. Sige na, alis na ako. Good luck mahal sa first day mo. Labas tayo mamaya after school ha. Wika ni Draven. Bakit naman tayo lalabas? Tanong naman ni Mary Jane. Treat ko sa iyo dahil first day mo. Pang-pamotivate lang para mas lalo mong galingan. Sige na, alis na ako. Wika ni Draven at mabilis na hinalikan si Mary Jane sa pisngi saka lumabas na ito ng classroom. Kumaway na lamang si Mary Jane kay Draven habang paalis ito. Inihatid ito ni Mary Jane ng tingin hanggang sa makalabas ito ng gate. Sakto naman kasi na nakatapat sa gate ang kanyang classroom. Pabalik na sana siya sa loob ng kanyang classroom nang tawagin siya ng isa sa mga co-teachers niya. Ma'am, ikaw pala yung bagong teacher dito. Hello, welcome sa aming school. Ako nga pala si Patty. Diyan lang sa kabila ang classroom ko. Pareho tayong grade 9 ang tinuturuan. Nakangiting wika nito na mababanaag ang kabaitan ngunit may kadaldalan na ugali. Hello, yes ma'am, ako po si Mary Jane. Nice to meet you. Nakipag-shake hands si Mary Jane nang abutin ni Ma'am Patty ang kanyang kamay. Parang mayroon kaagad siyang kaibigan sa paaralan na ito na gusto niya naman dahil mukhang mabait at pabiro itong si Ma'am Patty. Oy, nakita ko yung fafa mo. Ang pogi. Kinikilig na saad nito na humawak pa sa kanyang dalawang pisngi. Napangiti naman si Mary Jane dahil sa itsura ni Patty na tila hindi maihi dahil sa kilig. Thank you. Nakangiti niya namang sagot. Minsan ipakilala mo naman ako ha. Saka baka may kapatid pa iyon na available. Baka pwede mo akong ilakad basta kasing pogi niya ha. Tumetawa pang anito. Naalala naman ni Mary Jane si Darwin. Oo, may kapatid pa iyon. Ilang taon ka na ba? Wika ni Mary Jane. 21 pa lang ako. Isang taon pa lang naman ako dito. Sagot naman nito. Tamang-tama dahil magkaedad kayo ng kapatid niya at bagay na bagay kayo. Natutuwa namang saad ni Mary Jane. Maganda naman kasi si Patty. Kung susumayan ay kahawig siya ng artista na si Dimples Romana. Medyo chubby nga lang itong si Patty. Pero hindi naman masyadong mataba. Malaman lang ganoon at iyon ang gusto ng mga lalaki ngayon, mga malaman. Kaya may naisip si Mary Jane. Mag-aala kupido siya kila Patty at Darwin. Hayaan mo, ipapakilala kita. Siyempre doon muna sa boyfriend ko tapos maghahanap tayo ng tamang timing para maipakilala kita sa kapatid niya. Nakangiting wika ni Mary Jane. Talaga, nako salamat friend. Friend na kita agad ha. Don't worry, madaldal lang ako pero mabuti naman akong tao. At excited na ako. Masayang saad naman ni Patty na kinikilig na kaagad kay Darwin. Oo na ma'am, simula ngayon friends na tayo. Masaya namang saad ni Mary Jane. Natutuwa siya dahil kahit na first day niya pa lang ay mayroon na kaagad siyang kaibigan. Thank you talaga friend. Patutunayan ko doon sa ex ko na hindi ko siya deserve. At kaya kung mag-move on sa kanya. Wika ni Patty na tila ba may pinagdadaanan. Bakit sis? Niloko ka? Taka namang tanong ni Mary Jane na nabasa kaagad ang nasa loob ni Patty. Oo,
Pinagpalit ako sa sexy. Mas maganda naman ako doon. Payat lang iyon. Hindi naman maganda at lalong hindi naman sexy kasi wala namang laman, puro buto. Umiiyak na wika nito. Oo nga sis. Hindi mo siya deserve. Mas nararapat ka doon sa lalaking tatanggapin kahit sino at ano ka pa. Kaya move on sis dahil mas deserve mo si Darwin. Pagpapalakas naman ng loob dito ni Mary Jane. Thank you sis. Sa wakas may mapagkukwentuhan na din ako ng sama ng loob. Thank you. Tuwang-tuwang saad ni Patty at napayakap pa kay Mary Jane sa sobrang saya nito.